Yung mga parts, ngayon magsasalang tayo ng itlog. So mag-i-incubate na tayo. Ginagawa namin yun ng anak ko. My son right there. So disinfect muna namin to. Dalawang incubator na yung gagamitin natin kasi madami-daming itlog yung papapisain natin. So dahil sa project nating 100 to 200 heads na layers. So tara, disinfect muna natin. So disinfect muna tayo. Pasok ka dun. Okay ba? Okay ba yung incubator natin? Okay. So ito yung isasalang nating itlog. Nasa 90 to lahat. Tapos meron pa kaming kukunin doon sa farm, sa baba. Na ilan kukunin nating itlog? Madami pa yun, no? So tara, kunin muna natin. Ito na. Lahat sila working, yung bumbilya, tapos yung rotation, pag-rotate ng itlog ito, lahat working, na-check namin kasi matagal-tagal kami hindi nakapagsalang. So yan, ipipreheat na natin sila siguro mga after an hour or 2, saka natin isasalang yung mga itlog. Tapos na rin ako ang tawag nun ginawa natin? Nag-disinfect. Yes. So ready to ano na to, incubate na. Yeah, incubate! Ilagay na namin yung tubig. Ayan, para sa humidity. Parehas yan. Ayan. And pinatakan din namin siya ng konting Zonrox, yung original, for another set of disinfection. So pag naglagay na tayo ng itlog, saka papalitan natin yan ng walang Zonrox. Let's go, close na natin. Ngayong araw yung katapusan ng kanilang bacteria flushing. So panglimang araw ngayon pa yun, no? Panglimang araw. Yung kahapon pala, tapos ngayon pa 6 days, nagbigay na tayo ng probiotics. So lahat na ito nilagyan natin. Ito yung mohawk, yung mga show type natin. Tapos nandun yung mga below 5 months old. Tapos nandun yung ating sa dulo, yung pinakadulo yung ating vintage line. Ito yung nilagay nating probiotics. Gawa ko lang to. Pakita ko na lang dito sa taas. Ayan. Fermented probiotics siya. Nilagay natin dito. Kasamang malunggay, molasses, hugas bigas, tapos Yakult. So kung gusto nyo malaman kung ano yung ratio doon, PM nyo lang ako or check nyo sa video natin. Ito yung isang show type natin, Flanagan. Para palang Flanagan to. Daddy. Yeah. I want Daddy Yakult. Later. Okay. Kasama kasi itong makulit kong baby boy. So ayan, tapos na tayong magpainom sa kanila. Napakain na rin ito ni Pai Guapo. Si Pai Jaime, siya yung nag-aalaga or nagbabantay dito sa lupa natin. And nauho talaga sila. Kasi anong oras na mag-alas 10 na yata. So yun naman talaga yung ginagawa namin before kami magpainom ng kung ano-ano sa kanila, like probiotics and pang bacteria flushing or vitamins. Sinisigurado namin, inuuhaw muna namin sila para siguradong inumin nila yung tubig na nilalagay natin dito. And ito yung mga vintage line natin to mga tol. So rose comb na Rhode Island White natin, tapos yung isang F1 na rose comb din, ayun. So yung magiging anak nila gagawin nating F1 for layers, or F2 na yata yung magiging anak nito. So basta layers. Tapos ito yung ating bamboo line na going to 7 months. Tapos ito yung Flanagan na bata pa, siguro 5 months pa lang to. So ayan, tatako nila sa tubig mga tol. Kasi mayroon mga mangingitlog sa ating isang vintage line. Balik na kami doon sa bahay para magsalang kami ng itlog doon sa incubator. Kukunin namin dito yung nakolekta ni Pai Jaime ng
Ilang araw yun pa yung nakolekta mo? 3 days, no? 3 days. Ito si Pai Jaime, magaling to mag-alaga ng manok kasi dati itong nagsasabong. Sa ngayon naman nagsasabong pa rin siya pero hindi na ganoon dati. Kasi sabi niya pagod na daw siya and matanda na daw siya para magsabong-sabong. So gagawin niya, mag-aalaga na lang ng panabong tapos saka ibebenta. So binigyan ko siya ng 2 hen na galing sa isang kilalang breeder. So yun, papadamihin namin yun tapos ibebenta niya. Pwede pa naman siya magsabong, sabi niya. Pero hindi nang ganun dati kalakas magsabong. Kasi malakas na magsabong. And magaling din siya mag-alaga ng manok. Si Whitey. Adi, video si Whitey. Okay. Nangingitlog tayong manok. Ayan. Yan. Hindi natin makunin yung paglabas ng itlog sa puwet kasi baka di matuloy, baka mamatay tsaka mabasagan. Nahulog na. Hulog na yung itlog niya. Patingin. Malaki. So brown egg. Mahulog. Lalagyan natin sa incubator. Yes. So ito na yung mga isasalang nating itlog. Ito Rhode Island to, galing sa ating mga vintage, and ito galing sa show type. Tapos ito on the rest, mga itlog to ng decal brown. So meron tayong kaibigan na kunan, mga manok niya galing sa Robina. Yun yung mga breeder niya na decal brown. So kung gusto nyo mag-order, popost ko yung full page or link ng Facebook niya, and you can PM him para makapag-order kayo ng fertile egg or table egg. Madami to. So more or less mga siguro 100 plus yung isasalang natin. Meron pang ilan pa yung magiging bakante kasi 60 yun, 60 capacity yung isa, 60 capacity rin yung isa, so 120. Meron pang matitira, so yun na lang yung susunod natin isasalang. Siguro mga after 3 days ulit pupunuin na natin yan. So yung mga magiging hens dito is gagawin natin layers for egg production. Tapos yung rooster dyan sa mga decal brown gagawin natin meat type. Pero yung dito sa show type and then sa vintage, pwede nating ibenta as materials. So, yung selection na rin namin to, na napili na rin namin yung isasalang, yung mga reject. So ito yung mga good eggs na sinasabi natin, yung mga perfect for para sa pag-hatch ng mga manok. Ito ang ganda. Yan, no? Baliktad. Yan, ganyan. Kung ano yung kinuha mo, dito ka na lang hawak, tapos lagay mo na lang doon. Slowly. Very good. Good job. O, dali. Saan dito yung laki? Yan. Dandahan lang. Dandahan paglagay. Saan dito? Apo. Okay na. Yan. Very good. O, dali. O, next. Slowly. Ako'y natatakot sa'yo eh. O, dali. Next. Slowly. Slowly lang. O, slowly. Ayan. Good job. O, next. Last. Yun. Very good. Pupunin natin. Ito na yung isang incubator natin. 30, so bali 60 to.
60 capacity. After 10 days saka tayo magka-canning para tingnan natin kung yung mga fertile, tapos yung mga hindi fertile ililipat natin or tatanggalin natin sa incubator. Let's go! Ito na isa, may bakante pa tayo 17 na space. So after a week magsasalan tayo ulit dyan galing dun sa mga vintage natin. And sa hopefully meron makuha dun sa show type natin sa Mohawk. So yan, puno na siya. So ready to go na to. Ito rin isa. Ayan yung temperature nila. Ito din. So na preheat ko na rin, di ko alam kung tama ba yung terms ko. Basta napainit ko na sila siguro mga 1 oras bago ko nilagay yung mga itlog. So nakaset na rin sila for automatic na mag-turn yung loob ng ating itlog. Daddy, saan yung daddy? Nalagay yung itlog daddy dito? Dito sa isa, dito. Yes.